Habang patuloy nga po sa pagkatalo ang Golden State Warriors, tuloy-tuloy rin naman ang pagkapanalo ng mga teams na umaangat sa kanila kagaya ng Sacramento Kings, Dallas Mavericks, Phoenix Suns at Minnesota Timberwolves. At dahil sa pangyayari, mas lalong lumalaki ang agwat nila. Sa katunayan, umakyat na sa 1.5 games ang kalamangan ng ika-10 seed ng Sacramento Kings sa ika-11 seed ng Golden State, habang 2 games rin naman ang kalamangan sa kanila ng ika-8 at 9 seed na Phoenix Suns at Dallas Mavericks. Kaya nasa delikadong sitwasyon ngayon dahil mas lalo lamang silang mababaon kapag hindi sila nakakuha ng panalo. Pero kahit gaano kapangit ang sitwasyon ng kampanya ng Warriors ngayong season, nagmamatigas pa rin ang mismong general manager na si Mike Dunleavy. Ayon sa balita, ayaw pa rin naman itong ibigay o isakripisyo ang kanilang first round pick na siyang nag-iisa sanang paraan upang makuha nila si Nikola Vucevic mula sa Chicago Bulls. Ilang mga players at isang future first round pick lang naman ang hinihingi sa kanila ng Bulls, sadyang hindi pa rin naman niya ito napagbibigyan dahil ayaw nga nilang magsakripisyo ng future. Mas gusto nga po ni Dunleavy na ibigay sa Bulls ang kanilang future second round pick kesa sa kanilang first round pick, kaya ito ang mismong rason bakit hindi pa rin sila nagkakasundo ng Chicago Bulls. Samantala, pagkatapos nga po ng pagkapanalo na naman ng Los Angeles Lakers sa pang-apat na sunod na pagkakataon laban sa Charlotte Hornets, marami rin namang mga analyst ang pumuri kay Jared Vanderbilt. Kagaya ng laro nito noong nakaraan, hindi pa rin naman talaga nawawala ang enerhiya at sipag nito sa loob ng court, at yan ang ginawa ni Vanderbilt kontra sa Hornets dahil halos lahat ng mga players ng kanilang kalaban binabantayan nito. Napakaliksi nitong gumalaw lalo sa depensa kung saan kahit saan ito pumupunta. Hinahabol pala naman nga po niya ang ilang mga loose ball at sinusubukan talaga nitong kumuha ng offensive rebounds. Pero ang mas kinabiliban kay Vanderbilt ay ang kanyang higpit sa depensa, lalo kay Miles Bridges. Napikon nga ito dahil dikit ito ng dikit sa tuwing hawak niya ang bola, kaya wala sang choice kundi tulaki na lamang ito upang sa ganon makakuha siya ng sapat na space para makascore. Mismong si Bridges na rin naman ang nagsabi, nahirapan talaga siyang makagalaw sa tuwing si Vanderbilt ang bumabantay sa kanya, kaya mas pinili nga nitong gumawa nilang ng switches para makakuha siya ng mga mismatches sa kanilang laro.